So, hello! Magandang araw! Andito na naman si ako. Katatapos lang ng trabaho ko dun sa kabila, sa grocery. Andito ako ngayon sa sa parking dito sa site namin sa security job. Mamaya pa ako magbibihis kasi nga launa pa ako papasok doon. Ano oras pa lang? 12:17. Meron pa tayong oras para makipagkwentuhan, di ba? Mag-usap-usap. Ay, nako! Muntik pa ako balik kanina. Grabe, traffic na dito sa amin. Galing dun sa location namin papunta sa trabaho. Kahit anong oras na ako umalis doon, magpa 5 na, almost mga 4:45 siguro. Matraffic pa rin pag maaga. Minsan nga, kailangan ko na mag-adjust ng oras kasi nga lumalala man yung traffic ay. Actually, actually masaya din pala magtrabaho sa mga magtrabaho na yung mga kasama mo, mga ibang lahi. Alam mo yun? Lapit natin. Diba? Gaya dun sa grocery kasi, dun sa amin, iba-ibang lahi, iba-ibang lahi yung mga nagtatrabaho doon. So, marami rin doon yung kagaya ko na na pabara lang yung English ba? Nakakapagsalita pero medyo naalanganin. Pero meron din talaga na na kagaya ko nung umpisa na nahirapan din talaga. Pero doon naman kasi sa trabaho namin walang okay lang kahit di ka nakakapagsalita ng English basta alam mo yung gagawin mo. O kasi doon sa amin ano lang naman yung gagawin mo eh. May TC kasi kami na parang cellphone siya na magpapalit ka lang ng mga pangalan ng product, magpapalit ka lang ng location, o di kaya magdadagdag. Madali lang. Tapos expiry, mga ganun lang, inventory, kung ilan yung tilanggal mo, napakadali lang ng trabaho. Kaya nga kahit na hindi nakakapagsalita dito, makakapagtrabaho dito sa amin, doon sa grocery. Pero kailangan mo lang din i-train ng Kagaya sa akin dati, nakakaintindi ako ng English, pero hindi ko may tawid. So sabi ko sa kanila na naiintindihan kita. Ang problema, hindi ko alam kung paano mag-response. Englishin ko, gusto nyo? Tagalog lang. Tapos sabi ko sa kanila, maybe it's better to ipakita mo sa akin na i-demo mo na lang. So demo nila sa akin sa TC. Isang araw lang yun na demo maghapon, pero maghapon yun. So hanggang sa nasundan ko. Yun yung dito sa amin. Tapos ang kagandahan lang pagka ganito, iba-ibang lahi, yung mga kasama ko kasi parang may mga sariling mundo. Pagdating mo doon sa store, sa akin kasi ang ginagawa ko pagdating doon, ini-scan ko muna yung yung department namin kasi doon kami sa produce sa Pelio. So sa mga prutas kami, sa mga gulay, ini-scan ko muna dyan kung ano yung pwedeng gawin. So scan ko yung harapan yung sa grocery store, tapos tsaka ako papasok sa cooler kasi nga yung mga bagong dating na mga product namin doon nila nilalagay sa cooler. Lalo pagka walang tao doon, tapos ako lang mag-isa, ganun, lahat ng yun doon sa cooler. Pero kung nauna na yung kasama ko, kasi may kasama ako doon na maligalig din sa trabaho, alas 4 yung trabaho niya, ako alas 6 yung trabaho ko eh. Nilalabas niya na lahat yun, pero magtatanong yung, bago niya yung nilalabas lahat, magtatanong muna yun siya sa akin kung papasok ka ba bukas, mga ganon, kung papasok ka ba sa magandang petsa. Kasi nag-aalangan din yun sa naglabas, kasi nga siya din yung mahirapan. Kasi nga doon sa amin, kanya-kanya kami ng kanya-kanya ng mga gustong gawin. Hindi mo naman pwede sabihin na gawin mo to, gawin mo yun. Wala, hindi yan pwede dito. Kung pare-parehas lang kayo mga empleyado ng mga associate kasi tawag sa amin eh. Associate, tapos meron kaming ESM, tapos manager. Kung hindi yung ESM yung magsabi niyan, wala, hindi nila gagawin yan. Hindi ka pwede mag-utos. Kasi naiinis din ako sa mga ganun eh. Kasi yung iba kasi sa amin, kung gaano ako katamad, mas tamad sila. Yung katamaran ko dito, yun na yung average ng nila, ng masipag. Totoo yan. Pagka iba-ibang lahi yung kasama mo, malakas sila sa pakiramdaman.
Yan yung makikiramdam yan sila. Hoy, doon wala nang ginagawa yun doon. Papasok yan sila agad doon. Yun yung susundutin nila yun. Pasukan nila yun na doon sila magtatrabaho. Eh wala na masyadong ginagawa eh. Ngayon ikaw naman, parang mahiya ka na. Kasi dalawa na kayo doon eh. Siyempre, minsan gusto ko rin na nagtatrabaho ko lang mag-isa. Tapos aalis na naman kami doon. Hahanap na naman ako ng tawa-tawa na nga lang kami. Kasi nga, may mga tao talagang ganoon na kung saan yung tingin niya na mas makakadali sa kanya. Eh wala nagtatrabaho doon sa kuwan, yung sa may sagingan, sa mga saging, saka sa mga yung mga onion, sibuyas. Kasi mabibigat yun, nabubuhatin yung isang box ng kuwan, isang box ng saging. Okay lang kung isa, dalawa, tatlo. Eh yun, kaya minsan aabot parang 20. Oh. Eh mabigat yun. Kung isa-isa ililipat mo siya sa kuwan, sa lagayan sa ilalim. Tapos pag sobra dun, ililipat mo siya sa cart o di kaya sa U-boat. Mabigat yun. Ayaw nila magtrabaho doon. Sus, kay syempre minsan tayo naman kasi, di ba? Ayaw din natin ng kuwan na yung trabaho minsan. Ayaw ko din ng yung nakaharang dun sa daan, doon sa amin. Kasi nga sa amin din yung kuwan eh, sa amin din yung bagsak lahat ng kuwan eh, ng mga minsahe pagka nagmi-meeting kami yung bago mag-open yung store. Daming sinasabi nito ganyan. Nakakarita pakinggan. Oo. So ginagawa na lang namin na tinutulungan na lang namin sila. Pero yung mga yun, minamaruan nila kami. Tapos ngayon kasi ang daming kuwan, ang dami kong reklamo sa kanila. Ang dami kasi din nilang reklamo sa amin pang umaga. Lagi nila sinasabi na sa ASM namin, sa manager namin na kuwan, na wala daw kaming ginagawa pag umaga. Kasi nadadatnan daw nila sa start ng shift nila, ang dami daw gagawin. Paano na hindi nila madatnan yung ganung gawain? Kasi nga sila, di nila alam kung ano mga ginagawa nila sa panghapon. Imbis na i-maintain na lang nila yung kung ano yung ginawa namin sa harapan, ginugulo pa nila. Lalo na yung mga paglalagay ng mga product sa harapan. Sa amin kasi dapat presentable yung yung table. Table kasi yung tawag namin sa mga lagay ng mga prutas. Tapos yung wet wall. Ang gusto kasi nung pinaka-head namin, magkakasunod-sunod. Halimbawa apple, halimbawa yung Fuji na apple, magkadugtong ganyan, no? Tapos kung di kaya organic. Yung sa kanila kasi scramble. Sakit sa ulo. Sabi ko sa kanila, pagka mag-meeting, hindi ko kasi hindi ko kasi ma-deliver na maayos yung gusto kong sabihin sa kanila. Ayaw ko nagsasalita ako dun sa maraming tao kasi nga baka mamaya alam mo na yun, di ba? Na pagtawaran nila ako sa English ko. Ngayon, kinakausap ko sila pagka aalis na, sabihin ko na, can I speak with you? Mga ganun na lang yung mga balat ko dun sa manager. Yeah, sure, I'll help you. Ganun sila. Sinabi ko sa namin, parang may mali dito sa namin sa department namin kasi naglagay sila ng yung mga kasama ko doon sa department namin. Di ko maintindihan talaga. Naglagay sila ng notes na wag na daw mag-plonogram, turn off lang yung ESL. Tapos doon sa ilalim niya, nakalagay na naman doon na make sure na lahat ng product, lahat ng location, naka-plonogram properly. Hindi ko maintindihan. Tapos may nakalagay doon na note from the manager. Pinakita ko sa kanila yun. Sabi na sa akin, wala kaming sinasabing ganyan. Wala, lahat, wala. Pinakita ko sa kanila, mali talaga. Sabi sa akin ng manager na, mali talaga. Mali, pati yung sa wet wall, pinakita ko sa kanila, mali, lahat ng location, hindi tama yung gulay nando sa location na yun. Hindi rin nila alam kung anong gagawin nila. So, ako, medyo, mas nauna, manager sila, pero mas nauna kasi ako doon nagtrabaho. Alam ko naman na mas may alam sila sa ganun. Pero sila kasi, nagbabase lang sila sa mga picture na sinesend sa kanila kung ano yung standard ng wet wall, kung ano yung positioning ng mga gulay. Usually naman, yung isang gulay dun, wala naman dun sa amin
Sabi ko sa kanila, mahirap yan. Na kung gusto mo, ito yung gusto mo, sileri ang lahat. Sabi ko sa kanila na, kung okay lang, bigyan mo ko ng oras, o di kaya kung i-allow mo ako yung magtatrabaho dyan sa wet wall. Subukan ko i-arrange. Tapos sabi niya sa akin, sige, kung pwede na gawin mo yan sa buong duration ng kwan mo, ng schedule mo ngayong araw, 8 hours ako nung Sabado. Sige. Napakadali lang talaga. Dali lang na i-arrange. Basta ma-arrange ka lang yung presentable lang yung mga gulay. Tapos sabi sa akin ng nung manager namin na pagkatapos mo, sabihan mo lang kami para ma-check namin. Para makita namin kung pipicturean namin, ipapadala namin sa taas para sila yung mag-confirm kung okay na ba yung ganito na standard sa kanila. Inaayos ko yung lahat. Cauliflower. Yung lahat nung nasa taas, pinakataas niya, puro lahat yan na mga down na mga gulay. Cilantro, green leaf, red leaf. Mga ganun yung banat ko doon. Tapos yung ilalim, basta inaayos ko talaga. Lahat ng mga roots na yung mga ang tawag ito yung beets, mga ganun, nilagay ko sa pinakailalim, sa baba, doon sa nababasa talaga. Mga green cabbage, mga red cabbage, doon ko talaga inaayos ko talaga. Tapos natapos ko na lahat, pinakita ko sa kanila, sabi na sa akin, sige, try natin ikaw to, pero okay na to para sa amin. Ngayon, yun na yung standard namin. Pero sabi ko sa kanila, hindi yan siya yung talagang masusunod araw-araw. Kasi may mga product tayong wala yan ngayon sa wet wall na pwedeng dumating mamaya o di kaya bukas. So, ang gagawin na lang namin dyan, nakadepende na lang sa mga susunod sa akin. Kasi ako, kaya ko yan siya i-arrange ng medyo maganda rin tingnan. Tapos, sabi na sa akin, sige, kung ano yung recommendation mo sa sa wet wall? Sabi niya, sabi nga sa akin. Sabi ko, kung okay lang sa inyo, sabi ko, mag-train tayo ng mga dito, ng mga kasama namin kung paano magtrabaho dito. Kasi, if in case, sabi ko na, wala ako, wala sila. Kaya tatlo lang kami doon marunong. Yung kasama ko na isa, ayaw niya magtrabaho doon. Lagi niyang pinapasa sa akin. Kung wala kami, di sino magtatrabaho? Babalik na naman niya sa O sige, magtitrain tayo ng mga bago. Tapos sabi na sa akin, sino yung pwede mag-train sa kanila? Pasa ko na sa kasama ko na na yung marunong na makiramdam. Pero alam niya paano magtrabaho doon. Kasi sila nag-train sa amin dati. Yung super icon ko dati, yung zone lead ko eh. Ngayon, pagkaparehas na lang kami ng level ngayon. sabi ko sa kanila, dati kasi sabi ko, ang nag-train talaga sa akin, yan yung, kasi siya yung zone lead ko. Nalaman niya lang ngayon na zone lead namin siya dati. Hindi siya nagpapakilala. Pinatawag siya ngayon sa opisina. Siya na ngayon yung naka-take charge sa amin. Siya na yung magtitrain ng mga bagong hire. Tsaka nung mga kasama namin doon, andun na kung paano magtrabaho sa wet wall. Nung natapos niyang kinausap, pinunta niya ako. Kung ano-ano naman yung pinagsasabi mo. Sabi ko sa kanila, totoo naman Nina, ikaw yung sunod ko dati Gago ka, sabi niya. Alam mo ba na ako na yung itinake charge nila para sa mga training dito? Ikaw talaga, sabi sa akin. Wala alangan naman na ako 6 AM na ako na dumarating. Dapat yung mga 4 AM talaga magtitrain sa mga doon para maayos na yung training nila. Kasi pag 6, matagal-tagal din kasi yan pag magtitrain ka, kasi isa-isahin mo, papakita mo sa kanila yung standard ng mga gulay, kung paano siya trabahuin sa may cooler, kung paano mo linisan. May standard din yan sila, kung paano mo siya ilagay sa tubig, ilang minuto lang, mga ganon. Standard din yung trabaho doon. Sabi ko, dapat lang yun kasi alas 4, yun yung pasok mo. Sabi sa akin, hindi. Pagka dumating ka, ipasa ko sila sa'yo. Pasa mo sa akin pagkatating ako. Basta sa akin lang kung paano na lang mag-arrange. Hindi mo sabihin mo na sa kanila kung ano yung mga
dapat gawin, kung paano yung siya linisan sa loob. Tapos ako na lang bahala sa kanila. Kasi nga, nahiya din ako na ipasa sa kanya lahat-lahat. Kasi, barka-barkada ko yun eh. Baka magtampo siya sa akin. Baka magtampo siya sa akin. Hindi niya ako tulungan. So, ayun. Bukas na lang ulit.